So yun nga guys, so paano nga ba daw makakaiwas sa error 12? Ang error 12 po is a crankshaft position sensor malfunction. Yun yung nakikitang error pag ginamitan ng diagnostic tools. Sa case nung sa akin, kaya nagkaroon ng ganun is nagkaroon ng sunog nga yung wire. Case to case basis to guys meron kasing ganong error pero ang nasunog yung ECU. Sa case ko, yung wire lang yung nasunog, kaya nagkaroon ng ganong error na bukas yung panel pero ayaw mag-start. So, sa mga nagsasabi na ang tagal na nung motor nila pero hindi nagkakaganon, mga 5 years na. Hindi po kasi lahat talaga nagkakaroon ng ganong case. Marami lang talaga. Yun yung known issue ng NMAX at Aerox. Hindi ko sinasabi na lahat. Kung wala pa yun sa inyo, swerte kayo. Hindi lang naman kayo yung wala pa. Marami talaga. Marami akong kilala na naka-NMAX, naka-Aerox pero walang naging ganong problema. So, get me wrong na sinasabi ko na lahat is nagkakaganon. So, tapat-tapat lang, which is maraming nagkakaganon. Kaya ako sinabi na, yun yung known issue na nangyayari sa Aerox at saka sa NMAX. Balik tayo dun sa topic na kung paano ba daw makakaiwas. So, nandito yung luma kong battery. Nagpalit na ako ng battery kanina kasi para lalong maiwasan yon. Kaya nag-overheat yung mga wire na yon is dahil sa lumang battery. Kinukulang yung supply ng kuryente sa motor. Tapos yun yung nasusunog. So, worst case scenario guys, pag ganun, ang nasusunog is yung ECU. May mga, ewan ko, 6 ata yun, or 4, or 8 na terminal yon. Yun yung nasusunog. So, sa mga video ni Sir Mel, yung ganun, nare-repair pa, pag isa or dalawa lang yung nasunog, pag meron silang pamalit, pinapalitan nila. Yun yung, sira na mismo yung ECU. Which sa case ko, hindi nadama yung ECU, sunog lang yung pinaka-connector. Yun yung madalas na nagiging issue. Malas ka na lang talaga pag nadama yung ECU mo. Okay naman siya, yung stock natin, 3 to 4, actually going 5 years na tong battery na to. Sabi din sa comment na laging i-check or ipa-check na kung okay pa ba yung supply ng battery. Kasi makikita ko doon sa dashboard or makikita nyo sa dashboard nyo, meron yun sa battery. Ang voltage na ito is 14.4 pa. So meaning, okay pa siya eh. Pero dahil luma na, minsan nag-failed yung siguro, hindi ko alam kasi hindi naman ako mekaniko or technician. Sabi din ni Sir Mel sa mga video niya, at sabi din ni Sir Jeff na palitan na yung battery kahit okay pa yung voltage niya sa mga case ng Aerox at NMAX. Kasi dati naman 'di ba yung mga Mio days pa, basta tumatakbo pa. Minsan nga kahit mahirap na mag-start, papadyakan lang 'di ba? May kickstart kasi yung mga Mio dati. So okay siya, tatakbo. Sa case ng Aerox at NMAX, battery operated kasi 'yon. So ganun yung nangyari. Tandaan nyo na mas okay kung naagapan na nila, pinapalitan na nila. Kasi guys, di biro magpalit ng battery, mahal kasi to. May mga mura pero yun nga baka mayari pa yung ECU nyo, 'di ba? So mas okay kung original Yamaha or yung iba na sila suggest din ni Sir Mel. Guys, disclaimer lang, bakit ako Sir Mel ng Sir Mel? Well, si Sir Mel kasi siya, electrical engineer siya. So alam niya yung mga gantong bagay. So kaya doon ako nagbe-base kasi at least siya may knowledge siya, tsaka meron siyang alam doon sa bagay na yun. And disclaimer lang, hindi po ako technician, hindi po ako mekaniko. And case to case basis pa rin guys, depende pa rin yan. So pwede siyang ma-prevent, gamitan nyo na, palitan nyo na agad kahit wala pang sunog. So okay naman siya, trusted nga, wala pang naging issue. Kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo. Salamat sa mga suporta, sa mga nag-follow, tsaka sa mga nag-favorites at tsaka nagla-like ng video natin. Maraming pong salamat sa inyo. Again, this is Earn Motovlog. So guys, ride safe always mga kulisap. Bye-bye. So ito pala yung chinek ko yung battery. So nung nilagay ko siya, ayan siya 13. Tapos in-start ko, naging 14. Tapos okay naman, charging siya. So good po yung Life P04. Kung gusto nyo makita yung review about dito sa battery brand na to, makikita nyo sa video ni Sir Mel. Hanapin nyo na lang doon.